Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bardagulan na ito mga kasama. Ibang klase ngayon ang mga binibitawang salita ng mga senador patungkol dito sa mga spokes. Meron hong mabibigat na salita at mabibigat na paratang. Nagpapalitan na sila. Ano kaya ang sinimula na ito? Alamin natin. At meron dito body cam ni Penguin sa LA. May footage na raw. Wow! Ibang klaseng balita ito. BP Sara, kinwestiyon ang midterm election. At mga senador, rumesbak na sa Kamara. Ayan, magandang balita. At Aimee, pinagtulungan ng dalawang spokes. Pero bago natin simulan natin talakayan, reaksyon, sang like, sang share, samahan mo subscribe at i-bell all nyo. Pero nakalike ka na ba? O i-like nyo muna yung video natin. Share mo na rin. Simulan natin. Pasok. Sinabi ni Presidential Communications Officer o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw alam ang kontrata o kasunduan sa pagitan ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos at ng kanyang BFF Vice President na si Sara Duterte. Walang kinalaman ang Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan. Yung isang tao na manggagamit at isang taong gustong magpagamit, sabi ni Castro sa PCO press briefing nitong Biyernes ng June 13. Wow! Manggagamit. Bakit yung boss mo ba? Sabi ni Aling Ledesma. Ano yung ginamit? Sino ang ginamit? Diba, nagpasalamat na nga si Ate Aimee dahil nakabalik sila. Nabigyan sila ng pagkakataon makabalik at maayos ang kanilang pangalan. Doon na lang sana, inisip nyo! Tapos eto. Wow, ibang klase. Sige, tuloy natin. 2025. Nagbigay ng reaksyon si Castro sa mga sinabi kamakailan ng Vice Presidente matapos niyang sabihin na inaasahan niyang tiyakin ng mambabatas ang ligtas na pagbabalik ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Sinagot naman ni Senator Aimee Marcos ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, matapos akusahan siya at ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang isa't isa para sa political gains. Ito ay matapos ang pabirong sinabi ni VP Sara na plano niyang i-hostage si Aimee hanggang sa maibalik niya sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kami pa talaga... Maganda ho ang usapin dyan patungkol dyan. Usaping interim na at merong bansa na rin ang willing tumanggap o sumalo kay Tatay Digong. No? O sakaling magkaroon ng interim bukas, wow, bukas agad, no? Pero hindi malayo kasi pinag-uusapan na eh. Ganito lang yan. Kung bukas mabibigyan ng interim si Tatay Digong, meron bansa. May bansa na natatanggap sa kanya. Yan ang mahiling natin eh. Yan ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Yan ang gusto ng mga milyon-milyong Pilipino. Makalaya si Tatay Digong. Hindi lang interim yung totally laya na. At ma-dismiss na yung kaso. Kasi bakit hindi niyo pa i-dismiss mga taga-ICC? Asa na ba yung mga ebidensya na sinasabi nilang 30,000 na biktima? Sige nga, ilabas nyo nga. Wala nga malaman ng taong bayan na merong 30,000 na ganyan eh. Puro na lang kalokohan, puro panluloko sa mamayang Pilipino. Pilipino ang niloloko nitong mga ito. 30,000? Saan? Wala nga kami makita kahit 5. Tapos 30,000 pa. Gani Inday ang user, sure kayo? Ito ang sagot ni Aimee kay Castro. Ako na ang magsasabi, masama man ang loob ko, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder. Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos, bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Yan. Sabihin na natin ang totoo. Samantala, sa wakas ay tinugunan na ng House of Representatives, sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong abogado na si Princess Abante, ang tambaloslos, tag na ibinigay sa kanya ng mga kritiko ni Speaker Martin Romualdez. Actually, mga kasama, marami na kagad ang pumuna dito kay, ang pangalan nito? Princess, sabi ni Aling Ledesma. Princess daw ang pangalan yan eh.
marami na kaagad ang nagalit. Oo, nasa video. Hindi naman tayo gumagawa ng kwento. Katunayan, si Senador Jinggoy, nagalit. Kasi parang napag-usapan yung wage increase. Sinisisi raw ang nagkakaroon ng sisihan. Yun ang hindi natin na alam kung ano yung pulot dulo nito. Kung kayo ay magbabardagulan, pakigalingan na lang. Dahil ang apektado dito ay taong bayan. No? Kung sisisihin nyo yung mga senador, wow, ibang klase. Senador nga hindi kayo sinisi. Walang ganun eh. Ibig sabihin, kayo unang umatake sa mga senador. Ano sagot ni Senator Jinggoy dyan? Maya-maya. Tuloy lang natin to. Ito ay matapos siyang tawagin ni Senador Amy Marcos sa isang kaganapan sa Malaysia na dinaluhan ng iba pang kritiko ng administrasyon, kabilang si Vice President Sara Duterte. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawala ng hanap buhay, sabi ni Abante. Kung ang pagtulong sa kapwa ang itinuturing ng iba na kalokohan, mas Wow! Totoo ba yan? Tumutulong? Sabi ni Aling Lorraine. Baka naman, oo, tutulong pero mas malaki ang pakinabang. Sabi ni Aling Lorraine yun, ha? Ibang klase mag-isip si Aling Lorraine, Tsaka, isipin nyo mabuti. Bakit ganun ang impresyon ng mga tao dito kay Balulong? Sige nga, hindi nila nagugustuhan Kasi nga may mali. Oo, tsaka yung sinseridad, wala raw silang makita. Ibang klase raw. Imbis na makatulong, nauubos ang kaban. Isipin nyo Ngayon, yung pondo ng PhilHealth, bakit hindi agad-agad maibalik? Ano nangyari? Anyari! Tapos sabi parang babalik sa 2026. Nak ng tipaklong naman, Ilang billion ho yun? Parang 60 billion ata yun. O 60 million. Sorry di ko na matandaan kung ilang. Sa laki ba naman ng pera Di ba? Tsaka mapasok natin. Siguro wala pang isang buwan ito si Ma'am manager na naging spokes. Ibang klase na ho ang usapan sa kanya. Maski si Atty. Guanzo na nagsalita. Gusto nyo marinig. Hindi tayo dito nagbibiro Meron ho mga video na parang sinasagot lang. Oo, ibig sabihin, kung ikaw ay napupuna, pangit ang lumalabas sa bibig mo. Kaya ka pinupuna. Tama ba? Kayo mga kasama, survey tayo Kayo ho, nagulat na lang ba kayo na bigla na itong dumating sa kamera at gawing spook? Bakit? Anong dahilan? Kayo ho survey lang tayo. Pabor ho ba kayo na magaling na spook ito? Yung anak ni, yung may krus, na laging may kwintas na krus? Pabor ho ba kayo? Type sa comments, yes, pabor kami dyan. Anak yan ni magaling yan. Ganun, type nyo lang. Naku po, hindi. Kung ano yung puno, saan bunga? Sabi ni Aling Milanes, ba? Maaari. Maaari. Maaari nga ganun. Na kung ano yung ginawa ng puno, bubunga talaga. Nakikita nyo naman, sabi ni Aling Lorraine, nakikita mo naman, Kuya Goods, di ba? Sa bagay ho. Talagang puno at bunga. Di ba? Gustuhin po naming matawag na tambaloslos, kaysa matawag na kawatan, dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, aniya pa. Sa kanyang talumpati sa Sino ang nagnakaw ang tanong? Sige nga, parang baligtad naman ata ang sinasabi. Sino ang nagnakaw ng kaban ng bayan? Tutumbukin nyo si BP Sara? Wow. Kowa nga nagsalita, walang anomalya Tapos, paratang kagad, nagnakaw ng kaban ng bayan. Isipin nyo nga yung Maharlika Funds, isipin nyo nga yung Reserve Gold, isipin nyo yung flood control, isipin nyo lahat ng mga, yung PhilHealth Fund. Sino ang nagnakaw? Sabi ni Aling Ledesma. Ibang klase rin kayo mag-isip, no? Ibang klase. Malaysia, binanatan kasi ni Senador Marcos ang administrasyon ng kanyang kapatid na si Bongbong dahil sa umano'y paggamit ng bilyon-bilyong piso para bumili ng boto lahat sa pagkukunwari ng ayuda o tulong ng gobyerno. Pumalag si Abante sa ngalan ng Kamara,
na naging matibay na taga-suporta ng mga programang ayuda ni Pangulong Marcos. Sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan, ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya, aniya pa. Hindi rin daw kumikilos si House Speaker Martin Romualdez para tumakbo sa 2028. Ha? Talaga ba? Kaya pala gusto pabagsakin si VP Sara para biglang umupo at ma-appoint, sabi ni Aling Lorraine. Anak ng bugi naman, oh. Kwento nyo sa unggoy, baka magkaintindihan kayo. Kaya galit na galit ito, ha. Merong mensahe. Makinig kayo mabuti para alam nyo kung ano yung mensahe ni Atty. Guanzon dito sa bagong spokes ng Kamara. So, you have to be clearly understood. Hindi ka pwede alamano, ganyan. Hindi pwede yun. Kailangan klaro. Yun ang advice ko sa mga gustong mag-spokesperson. You have to communicate your message clearly, and you can only speak for your principal because you are the agent. Kasi Atty. Amante, hindi ko nga alam kung sino principal niya. Hindi ko alam kung high school principal, college principal. Kasi may secretary general, may deputy speaker, sila nga speaker. Lahat gusto mapasikat ba? Awa ako dyan sa spokesperson nila. Si ano na lang yung spokesperson mo tungkol sa building ng house. Gusto lahat ng congressman na ilaha magpasikat man. So, sinaboy mo papel-papel na. Kung saan may trabaho ng House of Reps spokeswoman, sweldo lang na, pero medyo kayo substantive ba? So, dapat klaro yung role. Kung may spokesperson na, dili na kaya sulti ang Secretary General, internal na lang siya. I don't know, I'm not there to tell them what their role should be, pero sayang naman yung talent niya. Sasalita siya ng ganito, doon, nagpipress con din yung isang congressman. Kung ako ang spokeswoman, sasabihin ko talaga, sabaan mo doon ay. Ako naman may spokeswoman karon. You know how it is ba? The politicians always want the credit. Ngayon ng iba dyan. Sila daw ang nagbigay ng free college tuition. Sila mga fake news na yan eh. Hindi na maganda yan. Mga credit grabbing. lahat credit grabbing. Let's have a government and our leaders should be responsible, accountable, and live simple lives. Ay makita mo ni karon sila ang mga bag, relo, milyon-milyon. Kita nyo na. Sabi ko sa inyo meron kagad, alam niyo yung bakit ka bago-bago mo, meron kagad, kung may question, hindi question parang bardagulan kasi ito mga kasama Bakit? Anong problema? Siguro, meron kang nasasagasaan, meron kang nababanggit, yun, binabalik sa'yo. Ang problema, senador, ito. Ano ang maririnig natin balita dito? Tinawag na sinungaling ni Senator Nako. Jinggoy Estrada si House spokesperson Princess Abante sa aligasyong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatot sa dahan ng senador ang abogata na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago magsalita sa issue. Nagbabalik si Mean Corvera. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan hindi nagre-research yan. Yan ang buwelta ni Senador Jinggoy Estrada kay House spokesman Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA.
Senator Joel Villanueva, who is the chairman, who is the current chairman of Committee on Labor, is also busy. Was also busy presiding on his own Commission on Appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag-paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nila lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Saka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Iginit ni Estrada na hindi Nako, yun na. Ang mangyayari dito, bardagula na talaga. Oo, meron na talagang parang usok, oh. Ibang klase. Bakit kasi pati ba naman yung wage hike napapakailaman? Kung spokesperson ka, sabi nila, yung mga magandang balita lang yan mo. Huwag kang makikialam at sabi ni Aling Lorraine dito, huwag kang makikialam at sisilip ka ng trabaho ng mga may trabaho. Yun ang mali. Oo. Ang tawag doon, intriga, sabi ni Aling Ledesma. Pag iniintriga mo o kinikritiko mo, ay ibang usapan na yun. Sa bagay, pwede rin naman. Kaso parang sa akin lang parang may pinupunto eh. Pero yung parehas kayo nagtatrabaho, sa bagay, given na yan. Magulo talaga dyan pag ganyan ang usapin. Basta politiko ang usapan, magulo talaga. Kaya, trabaho na lang sana. Ha? Trabaho, trabaho, trabaho. Ngayon, ano nangyari? Di nasabihan siya na sinungaling. Paano kung ito naman sa mga senador ang sumilip? Hindi sa kamera, doon sa spoke. Ano kaya yun? Paano yung mangyayari doon? At yung balik, naku, hindi natin alam yan. Tanong natin kay Aling Lorraine yan pagkatapos. Eto, body cam. Body cam. Body cam video. Oo, ni Penguin. Totoo kaya ito? Oo, may footage daw. Ibig sabihin, hindi sigurado ito. Pero, pakinggan muna natin ang balita. Hindi sigurado eh. Footage daw. Bycam video ni Penguin sa LA, may footage daw. May question mark. Trending ngayon at pinag-uusapan ang di umano'y bodycam video ng LAPD Hollywood na kung saan ay tila dawit dito si First Lady Liza. Shocking daw. Shocking na bonggang-bongga at nakakaintriga ayon sa post ni Jay Zonza. Makapanood nga ng bodycam video ng LAPD Hollywood dated March 8, 2025. Ang sabi, shocking ng bonggang-bongga, nakakaintriga to wits, now showing ang gaba ni Jude Magsaba. Ayon din sa post ni Dean Chase, bodycam footage from the incident last March 8 will shock you. At ayon pa kay Dean Chase, ay mga kilalang personalidad ay na-capture sa video na ito at hindi na nga makapaghintay pa ang taong bayan na makita ang sinasabi nitong cam video footage. Samantala'y trending din. Asan kaya yung body cam footage? Pwede naman pakita. Hinghi natin na yung kopya ng body cam na yan kay Robin. Sana. At ito yung trending na pinag-uusapan. Marami ang nagtataka. Ito yung sinasabi natin na merong nagsasalita, akala mo yung laman ng utak niya, yun din ang sinasabi ng bibig niya. Mali. Pinasa, pinasa ng staff at naggaling-galingan. Kung ano yung buka ng bibig nung nagsasalita, yun din ang buka ng bibig nung staff. Ay, panoorin natin to. Si Rizzo Antiveros sa kakatapos lamang na pagtatalo sa Senado
patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara. Papaano ba naman? Hindi naman pala ganun kagalingan kung magsalita itong si Yun! Risa Ontiveros Totoo yan. dahil may hawak pala itong index card. At Yun. hindi lang yan. May kasama pa si Risa Ontiveros na isang ventriloquist sa kanyang tabi. Abay, hindi lang index card. May coach pa sa gilid. Yun. Pati nga yung pagsasabi ni Risa Ontiveros na I have the floor. Abay, may second voice din. Abay, kung bibigyan ng movie title ito, abay, The Lips of the Dog Whisperer. Tapos kung pagtawanan ng iba si Senator Bato, akala yata nila basta-basta lang siya. Kita nyo? Iba yung si Senator Bato, walang kodiko. Kung ano yung pumapasok sa isip niya, yun ang binibitawan ng bibig niya. Ang problema, ito, yung deliberation magaling. Wow! Perfect! Ang problema, may coach sa likod. May interpretation. May interpretator. Hindi interpretator. May coach, meron nagbibigay ng info. Magaling lang sila sa actingan kung paano nyo i-deliver yung message o yung speech. Doon ka mabibilib. Behind the scene, eto. Kita nyo. Kita nyo, Senador Bato. Meron bang kodiko? Pero meron na lang siyang speech, yung privilege speech niya. Yun, syempre mahaba yun. Pero on the spot, kagaya ng ginagawa ng mga ibang magaling, di ba? Walang ganun. Ay, nako, anak ng bugi, oh. Dito tayo. Kinwestiyon ang midterm election. Talaga namang ka-question. Bakit? Yung mga OFW, ang binoto, Duterte, Tapos may lumusot na mga basura. Tanong natin dito. Nagkadayaan sa eleksyon, iyan ang mabigat na paratang ni VP Sara sa kanyang Independence Day speech sa Malaysia. Pero ang COMELEC ayaw na munang patulan ang patutsada. Narito ang agenda report ng ating Mojo Joan Manalo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondok, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Ibig sabihin, VP Sara, dinaya talaga sila. Ng milik-milik na yan. Naku, pag inimbestigahan at paimbestigahan yan, naku, yari itong milik-milik chair na to. Ibang klase pa naman to si BP. O kung natatandaan nyo, magaling din to manuntok Dati yung may demolition sa Davao, natatandaan nyo yun? Makulit yung sheriff. Ayaw magpaawat. Binoljak ng isa. Kaya yun, pagbalik ng Agila at lumipad. Itong milik-milik chair na to, aabangan natin ang resulta. Yung wait, there's more. Abangan natin. Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte sa resulta ng midterm elections. Sa kanyang Independence Day speech sa OFW community sa Kuala Lumpur, Malaysia, iginiit ng bise na nagkadayaan noong eleksyon. Yun. Panalo daw dapat ang former PDP laban senatorial bets na sina JV Hinlo. Doon pa lang sa absentee votings, lamang na ang Duterte. Marangkada na. Isipin nyo, pag doon pa lang panalo na kayo, landslide na yun. Nangyari, baka alam nyo nga yung alas 12 ng madaling araw, nagbabawas, dagdag bawas. Yun na pala yung simula no, sabi ni Aling Lorin. Meron ng hindi magandang, ano pa lang, parang hinala na nagkakaroon ng ganung bagay. Kasi, tingnan nyo from si Senador Bongo, from 26 million, naging 21 million. Ibig sabihin, yung hinala ni Aling Ledesma, baka tama. May dagdag bawas. Oo. Magaling yung machine. May mahika. Oo. Yung hindi mo asahan mananalo, nanalo. Kagaling. Kagaling! Jimmy Bondok at Richard Mata. Nakasama rin niya sa Independence Day celebration. Kausap ko po IT experts Yan. na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan.
Imposible raw na matalo sina Hinlo, Bondok at Mata Totoo dahil yun. mataas daw ang nakuha nilang boto mula sa overseas voters. Yan. Totoo yan. Imposible talaga. Sabi ko nga sa inyo kada survey, nangungulelat yung mga sinusukay. Team Suka ang nangingibabaw Sa OFW pa lang, panalo na talaga. Ano nangyari? Na magic, sabi ni Aling Ledesma. Na magic tayo, Kuya Goods. Kaya nga ho Pero pag na-question yan at nagkaroon ng manual counting, lalabas ang katotohanan dyan. Lalabas ang katotohanan na merong anomalya, sabi ni Aling Ledesma. Kinumpara ito ng bise sa kanyang pagpapanalo noong 2022 national elections kung saan malaki ang naging ambag ng OFW vote. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, Yun. sa absentee voting. Oh, di ba? Lahat Di ba? Oh. ang makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Pero bukod sa mga pahayag na ito, wala nang nabanggit si VP Sara na iba pang ebidensya. Bagamat kontrobersyal, malaya naman daw magpahayag ng opinyon ang bise. Siyempre, gusto ko sana mag-comment but at this point, the COMELEC had decided na wala po tayong komento. We will always respect the opinions of everybody, being a free country, and therefore, respeto na lang po natin. Kasi meron di magsasabi ng ganito, meron di magbibigay ng ganyan. So kung lahat na lang magbibigay ng komento ang COMELEC, magugulo pa yung sambayanan. Sumagot ka. Oo, magbigay ka ng komento. Para mas maganda. Oo, hindi yung ganun-ganun lang. Yung wait there's more na lang ni BP Sara ang antayin para mas maganda at klaro kung totoo. Kasi pangit naman na nagkaroon kasi ang bagal ng transmission ng boto. Nung panahon nila BP Sara at yung katandem niya, mabilis ang transmission. Habang nagkakaroon ng botohan, ayan na, nagdadagdag yung hindi kagaya dito, nabot ng isang araw. Parang kinabukasan pa o pangalawang araw pa. Tapos, yung kalagitnaan alas 12, meron pang hindi magandang pangyayari. Akala naman ng mga tao, akala naman mga ito, hindi naka-monitor yung mga bawat partido. Ang bilis! Oo, 26 million, naging 21 million. Wow. Saan kaya yun? Ngayon, ang patunay dyan, ay alamin natin. Kasi hindi papahig ito mga nanalo na Duterte na bigla silang hindi. Oo. Isipin nyo ang taas ng rating, ang taas ng chance ng Duterte. Pero ang nangyari, bakit ganun? Ibang klase. Kayo nga, kahit kayo, nagulat din sabihin nyo sa akin kung nasang punto kayo. Duterte ang laging ang taas ng survey, tapos ganito. Ilan lang ang nakapasok, tatatlo. Lalo na si Vic Rodriguez, nakakagulat. Bakit hindi nakapasok? Sige nga. Yan ang malaking tanong. Kung alam nyo ang dahilan, type nyo sa comment section. Survey tayo. Ano ho ang dahilan? Sige, para meron tayong nasusundang komento nyo. Diba, isipin nyo yun Final and official tally ng COMELEC, number 17 si Bondok, 26 naman si Hinlo at 30 si Mata. Ilang araw matapos ang May 12 polls, nanawagan ang 7 natalong PDP laban senatorial bets ng manual recount at ng mga investigasyon sa mga umano'y anomalya sa eleksyon. Ang sagot ng COMELEC, magsumiti kayo ng electoral protest. Ngayon po, sinasabi ko po, diretsahan, ito pong 2025, bagamat kasama ang random manual audit sa ating pong 2025 elections, kami po halos ay tapos na dito at sinusulat na po namin yung report. Talaga ba? Manual audit yan ang gusto namin. Para malaman namin na kung totoo yung laman ng machine. Baka daw may mahika. Isipin nyo mga kasama, ang bilis ng pangyayari. Ang bilis nila gumawa ng kwento istoryahe, sabi ni Aling Ledesma. Sana lang, mapatunayan ito ng mga senador na nanalo. Kasi meron tayong senador na hindi katanggap-tanggap. Lalo na yung nangangarap maging Senate President ulit. Yan At yung bombom, hindi maganda yan. Tapos, alam nyo,
Kung ginawa lang ng COMELEC yung trabaho nila, yung totoong lumabas sa resulta, sinong nanalo, walang problema eh. Kaso, pag ito ay napatunayan na may anomalya, Chairman, sabi ni Aling Lorraine. Chairman! Naku, ano kaya yung sinasabi ni Aling Lorraine, ha? Ay, nako, ibang klase. Yan, mga kasama, kung umabot ka sa video ito, ha? Sabi mo saan lugar ka, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At i-like, share yung video natin lagi, ha? Hanggang sa muli. Bye-bye!